لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون. Ang lahat ng papuri ay para sa Allah. Siya ay ating pinupuri, hinihinga ng tulong at kapatawaran, at magpapahubog tayo sa Kanya laban sa kasamaan ng ating mga sarili at ng ating mga nagawa. Sino man ang patunayan ng Allah ay walang makakapagligaw sa Kanya. At sino man ang Kanyang iligaw ay hindi ito makatatagpo ng sino man na makakapagpatnubay sa Kanyang muli maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Siya ay nag-iisa at walang katambal. Siya ang may hawak ng buhay at kamatayan, at siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ako rin ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo, na kanyang ipinadala upang maghatid ng magandang balita at magbigay ng babala. Nawa ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah ay maigawad sa Kanya at sa Kanyang pamilya, mga kasamahan, at sa lahat ng sumusunod sa kanila sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo at ang aking sarili ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil katotohanan, nagtagumpay ang mga may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. At hindi ko nilikha ang jin at ang sangkatauhan maliban na lamang upang ako ay kanilang sambahin. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kaya't ang ating buong buhay dito sa mundo ay puro lang para sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya habang nabubuhay tayo sa mundo, tayo ay abala sa pagsasagawa ng iba't ibang uri ng mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag tinatanong tayo kung ano ba ang mga pagsamba na ating pwedeng gawin, ang unang papasok sa ating mga isip ay ang sala na 5 beses natin ginagawa sa isang araw o higit pa. Kung gumagawa tayo ng mga sunnah,
Ganoon din, maisip natin kaagad yung fasting. Maisip natin kaagad ang Hajj at ang Umrah, ang pagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagbabasa ng Quran, ang pagfikir. Maisip natin ang tahajjud at iba pang mga pangkaraniwan ng gawaing pagsamba na ginagawa ng mga Muslim. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kaya nga noon nang dumaan sa atin ang 10 unang mga araw ng Dhul-Hijjah, ay nag-isip tayo ng iba't ibang mga uri ng ibada o pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na pwede nating gawin. Subalit, marahil ay nakaligtaan natin ang isa sa mga pagsamba na tunay na napakadakila at napakamahalaga sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi ko nabanggit kanina. Isang uri ng pagsamba na kahit ang pinakasimple nito na uri o halimbawa ay napakamalaki na sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay isang uri ng pagsamba na magdudulot sa ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang sila ay magmahalan at maging maganda ang kanilang relasyon sa bawat isa. Na kung ito ay mangyayari, na kung sila ay magmahalan, ay magiging tunay silang mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag tayo ay naging tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay mapapasukin ng Allah sa kanyang paraiso. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagsamba na ating tinutukoy ay halos hindi natin iniisip na ito pala ay isang uri ng dakilang pagsamba. Subalit ito ay ganoon na dapat araw-araw natin ginagawang misyon sa ating buhay. Araw-araw natin iniisip, araw-araw natin pinagsusumikapang gawin sa anumang pamamaraan na kaya natin. Ito ay ang pagpapasaya sa puso ng isang Muslim. Tama, ang pasayahin mo ang iyong kapatid sa Islam ay isa sa mga dakilang uri ng pagsamba na kinalulugdan sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, na dakila sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na tinutumbasan niya ng napakadakilang mga gantimpala din dito pa lang sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroong hadith na iniulat si Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Sinabi niya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum wa ahabbul af'ali ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Anong ibig sabihin? Ang pinakakaibig-ibig sa mga tao sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mas higit na kapakipakinabang sa kanila. Kapakipakinabang sa Islam, kapakipakinabang sa mga Muslim, kapakipakinabang sa ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kung sino man ang Muslim na abala siya sa pag-iisip, paano ko ba mapagsisilbihan ang Islam?
Paano ko mapagsisilbihan ang agama Islam? Paano ko mapagsisilbihan ang mga Muslim? Paano ko mapagsisilbihan ang umat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? At sa tuwing makakaisip siya ng anumang pamamaraan, ito ay kanyang pinagsusumikapang gawin. Siya ay nagiging kapakit-pakinabang sa Islam at mga Muslim, at habang siya ay nagiging kapakit-pakinabang sa Islam at mga Muslim, siya ay nagiging higit na kaibig-ibig sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala kumpara sa mga tao. Kaya yan ang dapat pinagpapaligsahan ng mga Muslim. Paligsahan sa pagsisilbi sa Islam at sa mga Muslim nang nagtutulungan ng walang paghatak sa bawat isa pababa. Sa pagpapatuloy ng hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ahabbul af'ali ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim." At ang higit na kaibig-ibig sa mga gawain sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang surur, ang kasiyahan na ipinapasok ng Muslim sa puso ng isang Muslim. Kaya tayo ay nagtatanong, ano ba ang pwede kong gawin na gawain pinakakaibig-ibig para sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi sa hadith na ito ay ang kasiyahan na ipinapasok mo sa puso ng isang Muslim. Kaya sa tuwing gumagawa ka ng bagay, gumagawa ka ng paraan para mapasaya ang sino mang Muslim, ang sino mang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay gumagawa ka ng isang bagay na pinaka-kaibig-ibig sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya itong hadith na ito ay walang duda na ang pagpapasaya sa mga Muslim ay isa sa mga dakilang uri ng pagsamba na pwedeng gawin ng sino man sa atin. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroon pang isang hadith na inuulat ni Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Sinabi niya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laqiya akhahu al-muslima bima yuhibbu liyasurrahu bidzalik sarrahu Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah. Anong ibig sabihin? Sino man ang makatagpo niya, makapiling niya ang kanyang kapatid na Muslim na mayroon siyang taglay na bagay na ikinasisiya nito, ibig sabihin nakipagtagpo ka sa iyong kapatid at mayroon kang dala-dala sa kanya na bagay na kanyang ikinatutuwa, nagpapasaya sa kanya, ay pasasayahin din siya ng Allah azza wa jalla sa araw ng paghuhukom. Kaya kung makakatagpo mo ang iyong kapatid at gumagawa ka ng paraan para siya ay mapasaya, kahit sa simpleng pamamaraan lamang, kahit wala kang binigay na regalo, subalit sinalubong mo siya ng maaliwalas na mukha, pinakita mo sa kanya na ikaw ay natutuwa na makasama mo siya, at yun lang ang taglay mo para siya ay sumaya, dahil pinasaya mo ang iyong kapatid kahit sa pinakasimpleng pamamaraan, sa araw ng paghuhukom ay pasasayahin ka rin ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith ay naiulat din na mayroong nagtanong sa kanya. Sabi nung nagtanong sa kanya, ayyul a'mali afdal? Ibig sabihin, usubo ng Allah, alin sa mga gawain ang pinaka mainam? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, idkhalu sururi ala mu'minin aw an tushbi'a jaw'atahu aw an tastura awratahu. Anong ibig sabihin? Ang ipasok mo ang kasiyahan sa puso ng isang Muslim. Pinakamainam sa mga gawain, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang ipasok mo ang kasiyahan sa puso ng isang mu'min, ng isang Muslim. O kaya ay ang busugin mo ang kanyang pagkagutom. Kung nagugutom siya, natagpuan mo siya na nagugutom, pinakain mo siya. Pinakamainam na gawain. Aw ang tastura awratahu, o kaya ay ang takpan mo ang kanyang awra. Maaari sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng damit, o kaya ay ang isikreto mo na lang ang mga pribadong masisirang bagay na alam mo tungkol sa kanya. Ibig sabihin, kung mayroon kang nalalaman na pribadong bagay na sa kanya, hindi mo na ito binubulgar. Tinatakpan mo ang kanyang aura. Ang mga ito ang pinakamainam sa mga gawain na pwede natin gawin base sa salaysay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Imam Malik rahimahullahu ta'ala ay mayroong nagtanong din sa kanya. Ang tanong ay, ayyul a'mali tuhibbu? Ibig sabihin, o Imam Malik, alin sa mga gawain ang naiibigan mo? Sabi ni Imam Malik rahimahullahu ta'ala, idkhalu sururi 'ala al-muslimin, ang magpasok ako ng kasiyahan sa puso ng mga Muslim. Ibig sabihin ay ang pagpapasaya sa mga Muslim. Yun ang pinaka kinaiibigan ni Imam Malik sa mga gawain. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kaya't base sa ating narinig na mga dalil, napatunayan natin na ang pagpapasaya ng Muslim ay isa sa mga dakilang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, dito ay maintindihan natin na kapag pinapasaya ko pala ang aking mga magulang sa anumang pamamaraan, kapag pinapasaya ko ang aking asawa, ang aking mga anak, ang aking mga kapatid, ang aking mga kamag-anak, ang aking mga kapitbahay, ang aking mga kaibigan, ang aking mga kaklase, kapag sila pala ay aking pinapasaya, ay nagagawa ko pala ang isa sa pinakadakilang mga uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sino ba sa mga taong nasa paligid natin ang mas higit na karapat-dapat na unahin natin na sila ay ating pasayahin? Natural, ang dapat nating inuunang pasayahin ay ang mismong ating pamilya. Magsimula tayo sa ating mga magulang at sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa ating pamilya. Pasayahin natin ang ating pamilya.
pinapasaya mo na ang iyong pamilya, ginagantimpalaan ka pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dakilang gantimpala. Dahil isa yan sa uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ng ating pamilya yan ating mga kamag-anak, dahil kapag pinapasaya mo ang iyong mga kamag-anak, ay nagiging mas matibay ang inyong relasyon sa dugo. At yan ang utos sa atin sa Islam. Ang mga magkakamag-anak ay kailangan mapagtibay ang kanilang mga relasyon sa dugo. At kung sila ay iyong pinapasaya sa anumang pamamaraan, ay pinagtitibay mo rin ang inyong relasyon sa dugo. Pagkatapos ay ang iyong mga kapitbahay. Sino sa iyong mga kapitbahay ang mas dapat mong inuuna na pasayahin? Kung sino ang mas malapit sa iyong bahay, yan ang mas dapat mong unahin na iyong pasayahin. Yan lang naman ay kung gusto mong malaman kung sino ang mas karapat-dapat mong unahin sa pagpapasaya. Mga pinamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, gayon pa man kung sino man, kahit sino man ang iyong pasayahin na kabilang sa umma ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid sa Islam, ay yan ay isang uri ng dakilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, at yan ay kaibig-ibig sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, matapos nating malaman na ang pagpapasaya pala sa isang Muslim ay isa sa mga dakilang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, dapat nating alalahanin na ang pagsamba, anumang uri ng gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, upang ito ay maging katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala, dapat ito ay mayroong dalawang kondisyon na hindi pwedeng mawala ang alinman sa mga ito. Dapat nandoon ang ikhlas. Ano yung ikhlas? Ang kadalisayan ng iyong intensyon na ginagawa mo ito alang-alang lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka naghihintay ng anumang makamundong kapalit. Hindi ka naghihintay ng anumang isusukli ng taong pinasaya mo. Kahit magpapasalamat, hindi ka nag-i-expect sa Kanya. Bagamat inuutusan tayo sa Islam na kapag mayroong gumawa sa atin ng kabutihan, dapat magpasalamat tayo doon. Yun ay sa side ng ginawa ng kabutihan. Pero doon sa side ng gumawa ng mabuti, kahit magpapasalamat ay hindi niya ini-expect. Dahil ang sabi ng Allah sa Quran, "Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Ibig sabihin, ang sinasabi ng mga taong nagbibigay ng tawang gawa ay pinapakain namin kayo alang-alang lamang sa Allah. Hindi kami naghihintay ng anumang gantimpala mula sa inyo ni kahit ng pagpapasalamat. Kahit pagpapasalamat hindi mo ini-expect. Kaya kung gusto mong gawin ang ibadah na ito, magpapasaya ka ng isang Muslim na gusto mong pasayahin, siguraduhin mo na ginagawa mo yun alang-alang lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kang hinihintay na kapalit mula doon sa taong pinasaya mo. Kaya kahit hindi siya magsabi ng salamat, kahit wala siyang isinukli, hindi ka nasasaktan dahil hindi ka nag-expect nun mula sa Kanya. Ang sayo lang, gusto mong pasayahin yung taong yun para ako ay bigyan ng reward ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang wag nating kakalimutan. Ang ikhlas. Dapat kung pasasayahin natin ang Muslim, dapat alang-alang lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Ang ikalawang kondisyon para matanggap yun, dapat ito ay alinsunod sa Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung pasasayahin mo ang iyong kapatid sa Islam, dapat alinsunod sa Quran at Sunnah. Hindi haram na pamamaraan. Hindi mo pwedeng sabihin, yung Muslim na yun, masaya siyang uminom ng alak, kaya pasasayahin ko siya sa pamamagitan ng pagregalo sa kanya ng alak. Hindi yan tatanggapin ng Allah. Dahil ang pagpapasaya mo sa taong yun ay labag sa Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kung mayroon kang pasasayahin na tao, kailangan alinsunod sa Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag mong sabihin, pasasayahin ko yung nanay ko, o yung asawa ko, o yung anak ko, sa pamamagitan ng pag-celebrate ng kanilang birthday. Tatanggapin ba yan ng Allah? Bid'ah yun. Ang sabi natin, para matanggap yung ganung uri ng pagsamba, yung pasasayahin mo ang iyong kapatid sa Islam, dapat wala kang nilabag sa Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawa ay tawfikan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala nang sa ganoon, sa bawat araw na tayo ay binubuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging ito ang ating isa sa mga misyon na ginagawa, ang magpasaya ng sino mang Muslim sa ating paligid. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa mga halimbawa na pwede mong pasayahin sa pamamagitan nito ang iyong kapatid sa Islam ay ang mag-smile ka sa kanya. Ang salubungin mo siya na mayroon kang maaliwala sa mukha. Doon mararamdaman niya na masaya ka, na natatagpo mo siya. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. At ang iyong pagngiti sa mukha ng iyong kapatid ay isang kawanggawa. Yan ay katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Sabi ni Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, hindi ako kailanman pinagkaitan ng pagharap sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Mula nang ako ay yumakap sa Islam, sa tuwing nakikita niya ako ay humingiti siya sa aking mukha. Ganun ang trato ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba. Palagi siyang nag-i-smile sa kanila. At ito ay hindi nila nalilimutan. Kaya nag-report niya pa sa hadith ang tungkol sa ganyang pagngiti sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganoon din ang pagbibigay ng regalo sa bawat isa kahit walang okasyon. Nagbibigayan sila ng regalo. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahadaw, tahabbu. Magbigayan kayo ng regalo, kayo ay magmamahalan. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag niregaluhan mo ang mga matatanda, masaya sila diyan. Nararamdaman nila na kahit matatanda na sila ay mahalaga pa rin sila sa iyo. Kapag niregaluhan mo ang mga bata, hindi lang mga bata ang pinapasaya mo rin ang kanilang mga magulang. Dahil kapag nakita ng magulang na ang kanilang anak ay naging masaya rin sila. Kaya kung sino man ang nagpapasaya sa kanilang mga anak, ay minamahal nila ang taong yun. Kabaligtaran, kung sino ang nangpupuli sa kanilang anak, ay kinasusok naman nila ang mga iyon. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya nga naiulat sa isang hadith na
Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mayroong ibinigay sa kanya na damit. Isang damit na pangbabae. Binigay kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinagmasdan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung damit na sabi doon ay napakamaganda ng disenyo, pangbabae. Nung makita ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na dandahan siya sa damit, sabi niya, nasaan si Ummu Khalid? Ay na Ummu Khalid. Si Ummu Khalid ay isang batang babae. Anak siya ni Abul As Ar-Rabi'. Ipinanganak siya doon sa Ethiopia. Dahil yung pamilya niya ay kasali doon sa mga nagtitira sa Abyssinia. Ngayon, nakabalik na sila sa Arabian Peninsula. Kasama na nila ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mayroon ng batang babae na si Ummu Khalid. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasaan si Ummu Khalid? Nang lumapit si Ummu Khalid, ibinigay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam yung damit na yun kay Ummu Khalid, yung batang babae. At sinuot ito nung batang babae. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hada sana ya Ummu Khalid, hada sana ya Ummu Khalid. Anong ibig sabihin? Ito ay napakamaganda, Ummu Khalid. Ito ay napakamaganda, Ummu Khalid. Ganyan, nagbibigay ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ng regalo kahit sa mga bata. Pinapasaya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga bata. Kaya ang mga Muslim, dapat maging kasiyahan din nila na magbigay sila ng regalo sa mga bata. Kahit gaano ito kasimple, basta't maging masaya ang mga bata. Nagagawa mo na ang gawain ngayon na pagsamba. Huwag mong isipin na ang pagpapasaya na isang uri ng pagsamba ay doon sa mga malalaki na Muslim. Hindi. Kasali rin ang mga bata. Kaya kapag pinapasaya mo ang mga bata, nagagawa mo ang napakadakilang uri ng pagsamba. At yun ay pagpapasaya sa mga Muslim. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ganoon din ay mapapasaya mo ang iyong kapatid sa Islam kapag siya ay malungkot, mayroon siyang problema, mayroon siyang suliranin, siya ay nasa mahirap na kalagayan. Subalit, tinulungan mo siyang makaahon sa kanyang malungkot na sitwasyon. Sino ang hindi magiging masaya niyan? May problema ka, tapos tinulungan pa ng kapatid mo, hindi ka ba magiging masaya? Kaya isa sa mga dakilang halimbawa ng pagpapasaya sa isang Muslim ay ang tinutulungan mo siyang makaahon sa mahirap na sitwasyon. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadith na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Anong ibig sabihin? Sino mang mag-alis o magpagaan ng isang pagkaligalig o kalungkutan sa isang Muslim mula sa mga pagkaligalig o kalungkutan sa mundo, pagagaanin ng Allah para sa kanya ang isang pagkaligalig o kalungkutan mula sa mga pagkaligalig sa araw ng paghuhukom. Sino man ang magpaluwag sa isang nahihirapan, paluluwagin din siya ng Allah sa mundo at sa kabilang buhay. Sino mang magtakip sa kasalanan ng isang Muslim, pagtatakpan siya ng Allah sa mundo at sa kabilang buhay. At ang Allah ay tumutulong sa isang alipin hanggat siya ay tumutulong sa kanyang kapatid. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nawa ay tawfikan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala nang sa ganun ang ganitong uri ng dakilang pagsamba at iyon ay ang pagpapasaya sa puso ng isang Muslim
ay magawa natin sa aton ang ating makakaya, gaano man ito kasimple. Nawa ay gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan mu'minun, sallu ala nabiyyikumul karim, fa inna Allah amarna bidalik. Wa bada'a bi nafsihi faqala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina al muwahhidin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina al muwahhidin. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.